kaibigan sa media. Unahin po muna natin kay Sir Jing Villamente mula sa Daily Tribune. Ano ang next move ng tribo at ng pamilya? Paano hahanapin ng bangkay ni Bay Bibiaon? Medyo madami to. Pero yun po, no? At saka kakasuhan ba silang mga grupo? Sino-sino itong mga grupo na ito? Maybe Datu Jake can answer this question po. Kung ano pong next move daw po ng tribo at saka ng pamilya. So, yun muna po siguro. At saka paano daw po hanapin yung bangkay, kakasuhan ba po daw, at saka sino-sino po itong mga grupong po. Unang-una, may resolusyon ang pamilya, may resolusyon ang komunidad, nakalagay doon ano ang gusto nila mangyari. Unang-una, gusto nila maibalik ang bangkay. Sa tanong kung papaano, nananawagan tayo sa ahensya ng gobyerno, maybe ang sa bukaan naman ang Save Our School Network, meron siyang mga organizations, meron siyang mga officers. Kung hindi man sila SEC registered, dapat pagbawalan sila mag-operate bilang organization. Pero dahil may organization sila ang sisingilin natin dahil sa kanila, sila yung nag-handle kay Bay Bibiaon. Pangalawa, meron tayong mga patulong tayo sa NBI, no? Kaya ang area na sinabi, napuntahan kasi yan ni Lorena Mandakawan, mama ni Rorilyn. Napuntahan din yan, nandito ngayon sa Davao del Norte, si Benito Bayao. So alam nila yung safe house na parang simbahan, related sa simbahan na nasa Antipolo, Rizal. Doon palagi, pag wala sa UP Bakwit School, doon sila pumupunta, doon sila tinatago. Malapit po ito sa sementeryo. So, probably yun yung mga clue na pwede namin maibigay, then we can also endorse yung mga tao na alam namin, na nakakaalam kung saan ang lugar na yun. Wala talagang kaming kung saan inilibing. No? So, yun yung patulong tayo. May mga government agency man tayo, NBI, maybe the Armed Forces, the PNP, para tulungan tayo patungkol dito. Regarding sa kaso, ito yung naiangat na namin ito sa Commission on Human Rights. Kaya nga nagpa-receive kami sa Commission on Human Rights ng resolution. Ang next move will be tulong mula sa NCIP. Nag-commit naman ang NCIP, tutulong sila ang kanilang magkaroon ng legal team. Then mag-request kami with Commission on Human Rights, then with Department of Justice, then with iba't ibang agency, including the Office of the Solicitor General, lalo na ang ating legal cluster ng NTF-ELCAC. Natulungan tayo kung ano ang pwedeng legal remedy na pwede nating magawa bilang gobyerno para magkaroon tayo ng kabuuang pag-address sa problemang ito. Ang legal kasi na usapin, ito yung pinaka-weakest na problema ng mga katutubong pamayanan. Kaya nga palagi silang natatalo, kahit sa laban sa kanilang sariling ancestral domain, sa mga kaso, sa mga contract, sa mga investor na pumapasok, maging sa kanilang karapatan, dahil hindi po ito yung kanyang expertise ng mga tribo, yung patungkol sa legal process natin. Kaya may sarili kaming paraan. Ito yung kinatawag naming customary law. So ito yung observe namin. Ito yung palagi naming ginagawa, yung customary law na paraan. Sa legal, yung sa ating justice system, iba po yun, doon kami nahihirapan. Pero alam namin, nandiyan naman yung gobyerno. So ang gobyerno, siya ang gumagawa ng batas, siya din ang nasa patulong kami sa gobyerno. Yun yung isang pakiusap namin. Ayan po, Dato Joel. And speaking of which, bago po ako susunod dun sa follow-up question,
May nag-comment po kasi sa ating Facebook na sa isyong ito, bakit hindi pa sila makasuhan? Ang ginawa nila is human trafficking, nilabag nila ang karapatang pangtao at ang tribo. At ito po yung sinabi mo, Dato Joel po, na yun po yung medyo kahinaan po ng tribo po ay i-address po yung mga panglegal na issue. At ito po, sana po ang gobyerno po ay makakatulong po sa inyo na even this issue of human trafficking and etc. ay maisagot po ng ating gobyerno, pantulong po sa inyo. Ano ang repercussions kung hindi maibalik ang bangkay sa tribo? Tatanungin ko po si Dato Jake, tapos tatanungin ko rin po si si Ma'am Rurelin sa mismo dahil family niya rin yung involved. So Dato Jake, yung mga ganito po, ano pong nangyayari po? Ano yung repercussions po sa tribe po kung ganito, hindi ibabalik? Unang-una, common po sa lahat ng tribo na binibigyan niya ng value ang kanyang mga matatanda. Reverence towards elders. Kaya nga ang pinaka-leader namin, usually ay elders. Tawag nga namin Council of Elders. Yun yung aming mga leader. No, dahil naniwala kami, wala kasi kaming written tulad ng sinabi ni Rory, ang customary laws namin are orally transferred from one generation to generation. So yung may alam noon, yung mga pinakamatatanda, yun talaga yung respeto namin. In fact, hindi ka pwedeng maging leader habang buhay pa yung iyong nakakatanda sa iyo, sa inyong pamilya. So, yun yung reverence. Pangalawa, meron kaming paniniwala sa kaluluwa, sa espiritu. Kaya nga, bago magtanim ng palay, kailangan magritual. Bago sa umaga, kailangan magritual. Pag may mga ginagawa, may kasiyahan, may ritual. Ito po ang paniniwala namin sa mga spirits. No? Kaya, kami po ay naniniwala na pag ang isang elder ay namatay, siya po ay uupo sa konseho ng mga matatanda ng aming mga clans, ng aming mga ancestors. No? Ibig sabihin, ang ancestors po namin ay hindi pabaya. Gagabayan pa rin niya kami kahit wala na sila. Uupo sila bilang council. Sabi nga namin, kaya ang description namin parang nagbo-bonfire. Doon nakaupo ang lahat ng mga spirits ng aming mga nununo at titingnan nila kami. Kaya pag may mga ginagawa kami, nananawagan kami. Common practice ito. Kahit nga po sa Cordillera, kung mapapansin nyo, yung kaniyang mga kadaver o deads na nilalagay sa mga caves, meron siyang process. No? Paano siya gawin? So meron kaming proseso, meron kaming paraan paano magbigay ng paggalang at paano irespeto yung bangkay. So yun yung kultura namin. May spirit, meron siyang paano ang proseso sa bangkay. Lahat po ito hindi na-i-deny po sa sitwasyon ni Bai Bibiaon Bigkay. Dahil nga po na-i-deny ito, may problema. Unang-una, sa simple na pag-iisip ng mga kamag-anak ni Bai Bibiaon, kayo, magkakamag-anak kayo, sumama si Bai Bibiaon sa inyo mula Davao hanggang Manila. Ngayon, umuwi kayo. Bakit hindi nyo dinala si Bai Bibiaon? Walang pakialam yung ibang pamilya kung ano yung organisasyon, ano yung ano. Ang tanong lang nila, bakit nyo iniwanan? Kamag-anak natin yun. Kung kami ang nandoon, hindi namin yun iiwanan. So yun yung magiging problema. Sa mga pamilya mismo, magkakaroon ng pagkahati-hati. Yung mga pamilya magagalit sa kanyang mga kapamilya na bakit hindi nyo isinama pa uwi si Bai Bibiaon. Ganon din ang mangyayari sa community. So para kang naging sumpa ang yung hindi pag-uwi, hindi pagpalagay sa isang proseso ng paglibing at pagkilala sa kanya, si Bai Bibiaon, ay nagkapahati-hati sa mga kuan. At hanggang ngayon, habang walang
period, hindi natuldukan. Patuloy ito na ito yung magiging mangyayari sa pamayanan. So para siyang nagiging course, nagiging sumpa. Para kahit sa mga individual, hindi mo nagawa yung kinaugalian ninyo. So every time na makita mo yung ibang pamilya, inilibing ng maayos ang kanilang matatanda, palaging ikaw ang magiging kwento. Yung pamilya na yan, hindi nila naipalibing ng maayos ang kanilang tiyahin. Tingnan nyo, walang libing. Magriritual tayo na pamilya. Wala silang mariritualan. Wala naman dyan yung patay na katawan. Ibig sabihin, yung mga relative ni Baibibyaon, para siyang irresponsable sa mata ng kanilang community dahil hindi nila nagawa yung kaugalian nila na ginagawa ng lahat sa kanilang community. Sila lang ang hindi makagawa noon. So yan po yung mga implikasyon, no, na pag hindi natin na isauli yung bangkay hanggang mamatay na lang lahat, yung mga relatives niya, wala silang pwedeng pag-alayan. Ngayon, pupunta ako sa parangal. Ito yung sinasabi natin, igalang natin. Ang parangal, usually ginagawa yan sa mga aktivista. Kahit nga ang mga namamatay na mga NPA, ginagawa rin ng parangal. Diba? Kahit si Juma, mga leader ng CPP, pag namatay yan, may mga parangal, may mga tribute. Ugali po yan ng mga komunista. Huwag naman sana na yun pa rin ang gawin ninyo, ang igawad ninyo kay Baibibyaon. Hindi siya komunista at manubo siya. No, igalang natin ang kaniyang pagiging atamanubo na siya ay mailibing sa paraan ng isang tribo ng atamanubo. Dahil yun yung pinaglalaban niya. Hindi naman siya nagsasabi na nakikipaglaban ako para sa komunista. Ang palagi niyang sinasabi, nakikipaglaban siya para sa lupang ninuno, para depensahan ang pantaron. So yun ang igawad natin sa kanya. No, yung paraan kung paano natin siya parangalan, paano natin siya maalala 10 years from now, 20 years from now, maalala pa rin natin siya na siya yung nakikipaglaban sa kanyang lupang ninuno at doon siya namatay dahil sa kanyang pakikipaglaban. So yung sinabi ni Dato Jake, no, kanina na yun nga yung may curse. Personally po, anong na-experience po ng pamilya niyo dahil po sa nangyaring ito? Are you also undergoing that? May anong na-experience nyo? Anong pinagdadaanan nyo because of this? Sa amin po, tama po yung sinabi kanina po ni Dato Jake. At dagdag ko rin po doon, isa itong malaking kamalasan sa aming tribo. Kahit ano pa yung sipag namin sa pagsasaka, sa negosyo, wala pong ma-failure. Kumbaga ma-failure. Lahat po ng mais namin, halimbawa mais namin, kakainin po 'yun ng daga. In short po, kakainin po 'yun ng espiritu. Wala kaming maaani kahit konti. Kaya po ngayon personally po, grabe. Yung mga damgo namin ba hindi na po maganda. Kaya nagpapatulong po kami. Mga dreams. Yes po. Yung panaginip. Oo. Then nung pumunta po kami sa community namin sa Dulian, alam mo po, grabe yung ulan na halos po hindi kami pabalikin dito sa dito sa tinitirhan namin. Kaya tapos nagkasakit pa yung anak ko na sobrang healthy po na dinadalaw ng hindi kagaya natin. Kaya grabe po talaga yung effort namin. Kung pwede lang po sana puntahan si Baibibyaon na kung pwede hindi
bantayan niya kami, yung anak ko, yung family namin, yung farm namin, yung mga produkto namin. Ganyan po. Kasi ito ay malaking kamalasan pag hindi po nalibing sa lupaing ninong namin po. I will ask na po a message po from by Ana Jasmine po, no, kung ano pong pwede niyang ma-encourage sa ating mga IP youth or mga youth in general po, no, regarding sa issue on this recruitment, on the youth recruitment by the CPP, NPA, NDF. By Ana? Yun, muli, magandang umaga po. Una is mahalaga na maging maingat tayo sa mga taong nag-recruit, no? Sa atin, dapat suriin natin na mabuti ang kanilang motibasyon at layunin upang hindi tayo mapasama sa mga hindi kanais-nais na gawain kagaya ng pagrarally at paggamit sa mga katutubo. Yan, no? At pangalawa, hindi sapat na magkaroon lamang tayo ng kaalaman unang-una sa kultura natin, no? Kailangan din nating magkaroon ng malalim na pag-unawa sa ating kultura, sa ating karapatan at responsibilidad bilang isang mga miyembro ng ating tribo o komunidad o bilang isang kabataan, na ito ang magiging gabay or natin sa pagharap natin, no, or sa anumang hamon ng ating buhay. Pangatlo, mahalaga rin po na mabigyan tayo ng tamang edukasyon at impormasyon tungkol sa mga panganib at mga consequences ng pagsali natin sa mga armadong grupo na ito. And of course, merong mga nagpatotoo, meron tayong mga kapatid na bumalik na sa ating gobyerno, kagaya na lang po ni Rorilyn, no? Ay sana hindi na wala nang Rorilyn pa na yung ma-recruit. Sana siya na yung last, no? Well, hindi na madagdagan pa sa iba pang mga IP community. And of course, hindi lang sa IP, sa lahat po ng sektor, lalong-lalo po sa ating mga kabataan. Bilang sa isang grupo po dito sa MIPYO, no, maaari din nating i-organisa ang mga mag-organize ng mga activities o mga programa sa paglalayon ng palakasin ang ating kamalayan at pagkakaisa laban sa recruitment ng CPP, NPA, NDF. I know na marami tayong kasama dito, nandito sila ka Marikit at yung sila ka Eric, sila ka Jake, no, na pwedeng magbigay sa atin ng mga informasyon pa. I believe po na ang pagkakaisa at pagtutulungan ang susi sa paglaban sa anumang uri ng panganib po sa ating komunidad, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan na mga katutubo sa youth sector, no? Magkaisa po tayong lahat na ipaglaban kung ano yung tama. Maraming form ng pakikipagbaka. Kaya lang, no, yung dahil sa kagustuhan mo, yung sa advokasya mo, makatulong sa ating kapwa, makatulong sa ating komunidad, isa yan sa propaganda ng kabila, no? Yung isang kabataan na agresibong tumulong sa kanyang community, of course. Pero tingnan natin yung kagaya ng mga allied organization ng CPP, NPA, NDF. Ang ating gobyerno hindi naman nagkulang, no, lalo na yung mga naging biktima nitong CPP, NPA, NDF, sila Rorilyn, sila Sir Ka Eric at marami pang iba, sila Marikit, no, sila Jam at marami pa pong iba. Sila po yung mga buhay na testimony, no, kung ano ang ginawa sa kanila ng CPP, NPA, NDF. Ilang years na po tayong niloloko nitong mga grupong ito. Sana hindi na tayo mabulag. Gumising na po tayo, lalo na po sa ating mga kabataan na mga katutubo at sa lahat po, lalo na din po sa mga estudyante na malapit sa recruitment. Magkaisa tayo para sa kabutihan na hindi lang sa IP community, lalong-lalo na po sa ating bansa. Yun lang po at maraming salamat. And yes, I'll be speaking as Dato Mutaban po on behalf of our IP leaders and members and communities at sa pamilya po ni Bay Bibiaon. But before that, gusto ko idagdag, si Rorilyn ay biktima po ng tinatawag na terror grooming. Tandaan po ninyo yan, terror grooming. Sa pamagitan ng sistematikong radikalisasyon at recruitment sa mga front organizations at underground organizations ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Kaya ang ginagawa po ng NTF-ELCAC nung una pa hanggang ngayon
ay prevention po ng terror grooming. Ayaw po natin na magkaroon pa ng mga katulad ni Rurilin Bayaw na ginamit, no? Ginamit sa paglilikom ng salapi. Wala namang na pakinabangan kahit isang kusing. Ginamit lang. All right. So at this point, I'd like to read this message aloud, no, and address this to our friends all over the world, especially the United Nations. Listen. So this statement is from the family and colleagues of the late Bay Bibiaon. On communist terrorist groups, organizations, and networks declaring Bay Bibiaon Bigkay a hero, but at the same time oppressing her until she died, including her family and relatives. So it's this, the CTGs and its network meaning of social justice and tribute for a hero. Number one, Bay Bibiaon Bigkay was held like a prisoner. She was kept in safe houses without communication from outside, and you just bring her to public every time you had press briefings and on occasions where you wanted her to project speaking in rallies and close audiences to include international dialogues. Kakahiya. Number two, Bay Bibiaon Bigkay during her past press briefings was provided with translators like Rurilin Bayaw and other Bakwit students the CTG's network held. The translations were instructed according to the CTG's cadre directions and command, and not the actual translation of what Bay Bibiaon Bigkay was saying. Number three, Bay Bibiaon Bigkay was denied of her right as an IP and human rights to full medication and care of her family when you brought her to Manila. During the pandemic, she was examined and tested positive of COVID-19 in 2021, as reported by some Bakwit School students to her relatives like Rurilin Bayaw and Lorena Bayaw Mandakawan. Proof was the picture in the cell phone of her that was sent to Rurilin Bayaw. She was just treated in her quarters. Inside, listen, UP Diliman. Number four, the CTGs and networks denied Bay Bibiaon meeting her family and relatives, including to Rurilin, last September 2022, when the family attempted to meet her with the assistance of government agencies. Nandiyan po ang NCIP noon, ang PCW, NTF-ELCAC, at kasama ang Commission on Human Rights. What the UP management, listen to this, said was it can't be possible and just said she was okay. But last November 20, 2023, or just 1 year after that request or attempt of her family to bring her home, the communist terrorist groups and its network declared her dead and immediately buried her somewhere away without the knowledge of her family. Number five, her death showed that she was not in good health, and the hastiness in burying her without autopsy cast doubt on her real health conditions, and that was the very reason why the family wanted to take care of her by bringing her home in 2022. Number six, the proof that Bay Bibiaon wanted to go home already was when she gave her bag full of her personal belongings to Rurilin Bayaw to bring it in advance to Talaingod, because Bay Bibiaon said she will follow them home. Gusto nang umuwi. Number seven, you have made a movie out of her life and depicted by Maria Isabel Lopez, a commercial actress. Where is the report of any income or fee due to her and family from depicting her life in a movie? Did you follow customary by formally asking the family and relatives? You have no cultural sensitivity, and yet you project to protect the rights of the ICC's IPs. Number eight, the communist terrorist groups and networks had launched books about her and her life and sold copies in the Philippines and abroad. Where's the income due her and her family? If there will be continued sales of this book, where will this income go? Number nine, you had awarded her with Gawad Tandang Sora, wow, and Bayani ng Kalikasan, among other awards. Are there incentives in those awards? Where are they now, including the plaques and the certificates? Will you return it to her family and the tribe? In fact, the monetary reward was taken by the CTGs. Number 10, the CTGs network announced her martyrdom and heroism at the same time
posted bank accounts and GCash accounts for donations. You did this when she was still alive, and you are still doing it now that she was already dead, as you post it in your social media accounts with our family and relatives not informed. And this coming February 28, that will be tomorrow, Bae Bibiaon will be given a parangal and tribute in the UP College of Social Work and Community Development. Did you inform the UP administration, the faculties, and the students that her family were asking where her body is buried, and they wanted her cadaver returned to Talaingod to be given full rights by the tribe? The land you said she loves and had struggled for a long time. To the Save Our Schools Network and Sabokahan, is this how you treat heroes and martyrs? To the UP administration, faculty, and students, will you be part of the continuing oppression and exploitation of Bae Bibiaon Bigkay, her family, and her community? So ito po ang statement mula po sa family at mga kamag-anak ni Bae Bibiaon Bigkay, at kasama po ang MIPSEL at MIPIO, ang mga tribal council at indigenous political structure of Atamanobo tribe in Talaingod, and all Filipinos like me, like Angel, like all of us here, who want to give dignity and honor to Bae Bibiaon Bigkay. So yun lang po. Thank you very much, Angel. Okay, thank you. Thank you once again, Angel, and of course, to all those who are with us today, no? Are listening and watching us, sa lahat po ng mga Pilipino sa buong mundo na nakasubaybay po sa atin. We hope that we were able to enlighten you more about the sad fate, no, suffered by IP elders and IP youths in the hands of these communist terrorist groups and their networks and their collaborators and enablers, no? Ito pong mga nagsusulong ng pagpatay ng kapwa Pilipino. As I said earlier, ang iniiwasan po natin ay terror grooming. They radicalize, they recruit children, no, not just the youth, but children and even the elderly into their fold to make terrorists out of them. Yun po ang malungkot dito. And before we end, Angel and ladies and gentlemen, we'd like to get, of course, the parting, their parting messages, no? Ang mga mensahe ng ating mga panauhin sa ating pong mga kababayan. Unahin na natin si Datu Jake Bawan. Jake Lanes. Datu Jake, ang inyong pong mensahe sa ating mga kababayan. Thank you po, Dato Mutaban. Thank you, Angel. Sana po ang NTF-ELCAC ay patuloy na magiging kasama o partner ng mga pamayanan ng Katutubo at mga pamilya ni Bae Bibiaon, no, na mula sa Talaingod. Gusto ko lang din pong ipaalam, sana tuloy na i-engage natin ang University of the Philippines. Hindi po natin kalaban ang institusyon ng UP. Alam ko kung makakarating ito sa president ng UP dahil na-engage namin siya dito sa Davao noong bago siya napili na president ng UP. He is a manubo po. May dugo na manubo ang presidente ng UP ngayon. Sana matulungan nila tayo na matrace, no? Makatulong sila sa pag-trace kung saan talaga si Bae Bibiaon, at sana kasama natin siya sa effort na maiuwi ang bangkay ni Bae Bibiaon sa kanyang lupang ninuno. Yan, muli, maraming salamat po sa inyo, kay Dato Bawan Jake Lanes, Dato Mutaban, of course, kay Rorilyn, at sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Please see the lies and deception sa kamay po ng CPP and PNDF. At tama na po yung paglilin lang at paggamit sa amin ng mga katutubo. Ayaw na namin na marami pang Rorilyn Bayaw, marami pang taga-Talaingod, no, marami pang mga katutubo ang patuloy na maloko at gamitin itong si CPP and PNDF. At kasama niyo po kami, the Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization. Kasama niyo po kami, no, ipaglaban ang karapatan nating mga katutubo, and of course, para po sa mahal nating Pilipinas. Maraming salamat po. Nako, bata pa lang itong si Rorilyn ay ginamit na at in-exploit
ng mga CTG at kanilang mga networks. At si Rurelin ay biktima ng tinatawag po nating terror grooming. Yan po ang ayaw natin mangyari sa ating mga anak at mga mahal sa buhay. So, Rurelin, para po sa iyong huling pananalita at mensahe sa ating mga kapwa Pilipino. Ito lang po ang tandaan ng Silver Schools Network sa Bukahan. Hindi po kami hihinto na hanapin si Bai hanggat hindi po siya makabalik sa amin. At isa pa po, kung pwede lang sana na kahit ano lang po, makita man lang po namin kasi sinasabi niyo na patay na. So, hanggang sa kaya po namin sa lahat po ng kamag-anak namin, hindi po kami titigil na hanapin po si Bai Bibiaon at makawi po at malibing po namin siya ng maayos. At salamat din po sa tumulong sa amin kay Sir Jake, kay Bai Ana Jessamy, sa NTF-ELCAC, sa NCIP po, para kung alam niyo po, wala kaming, hindi po, karamihan po sa amin na kapamilya ni Bai Bibiaon, hindi po kami hindi marunong gumamit ng social media. Hindi po namin alam kung saan talaga po saan namin hanapin si Bai Bibiaon. Kaya maraming salamat po. Ito ay malaking opportunity na magsalita po kami para mapakinggan po ng mga stakeholders na ni Bai Bibiaon, ang Silver Schools Network, ang Sabukahan, ang Liang, at ang UP Diliman mismo, dapat sila ang managot. I'd like to again emphasize our message today, no? Recovery of the body or the cadaver of Bai Bibiaon. Mahiya naman po kayo na mga gumamit sa kanya. Ang kakapal ng mga apo ninyo. Patay na yung tao, hindi nyo pa isole doon sa kanyang pamilya at sa kanyang tribo. Saan nyo nilibing? Sa kanal? Ang kakapal ninyo. Number 2, indemnification. You should indemnify the family and the tribe for using her since 2001. Kumita na kayo. Tutubo sa mga katawan ninyo yan at mga kamag-anak ninyo. Karma yan. Sa mga naniniwala po sa karma. Indemnify ninyo at pagbayaran yung ginawa ninyong paggamit doon sa matanda. Number 3, apology. Humingi kayong kapatawaran kung meron pang natitirang kahihiyan at pagiging tao sa inyo. Kami po ay nagagalit. Ako personally nagagalit. Parang lola ko na rin yung ninakaw ninyo, pinagnakawan ninyo ng pera. No, humingi kayo ng tawad. Kung maaari lang talaga, kasuhan kayo lahat. Ang kakapal talaga ninyo. Makarma sana kayo. At yung sinasabing sumpa na mangyayari sa tribo kung hindi maibalik ang kanyang katawan doon, sana sa inyo tumama. Again, recovery, indemnity, and apology, no less. So thank you very much.